Ito ng konti. Yes. Dito ko. So, processing of meat products at home and production of hygienic, natural, and palatable products for our family, especially children in particular. This could also help augment the family income. So, pwede mo din maging source of income. On the commercial side, this seminar is expected to help promote entrepreneurship. So, why meat processing? Actually, nung college ako, ang talagang gusto kong course is chemistry. Kaso may barkada ako na gusto niya, wag muna kaming maghiwalay sa first year ng college. Kasi wala pa daw kaming kilala, tatanga-tanga daw kami. Para daw hindi kami mukhang tatanga-tanga, may barkada kami. Sabi ko, di mag-BS Chem ka? Sabi ko gano'n. Ayaw niya kasi mahina daw siya sa chemistry. Hindi naman namin naisip na ang first 2 years is GE. So, kahit anong course mo, halos parehas lang ang subjects nyo. Ang first 2 years ng So, sabi niya, mag-botany muna tayo. So, nag-botany kami. Tapos, yung advisor ko, nung malaman niya yung high school ako is valedictorian ako, ayaw na akong palipatin yung advisor ko. Ayaw akong palipatin. Sinusulan ako ng mga dissecting set, inililibre ako, mga drawing papers. Working student ako noon. Kaya, siyempre, malaking tulong sa akin yung ginagawa niya. So, hindi kami nakapag-shift agad. Tapos, third year kami, yung advisor ko, nag-doctorate sa abroad. So, nagkaroon kami ng opportunity na nagpaalam ako dun sa bagong advisor. Sabi ko, sir, mag-shift ako next sem. Umayag naman. Sabi, next sem, mag-shift. Third year, second sem. So, very late na. Nung third year, second sem, nagpapapirma na kami ng pag-shift namin. Yung kaklase kong barkada ko, pinayagan agad. Tapos ako, ayaw kong payagan, sabi niya, nangako ko pala kay Doc Payawan na hindi ka mag-shift. Sabi niya, sabi ko, sir, pumayag na kayo, hindi ko na kinuha yung mga subjects ng botany. Sabi ko, marami na akong nasayang na oras. So, pumayag na siya. So, since very late na ako, kung mag-BBS Chem pa ako, naghanap ako ng course na maraming chemistry at maraming math, kasi yung dalawang yun ang gusto kong subjects. So, ang nakita ko is BS in Food Technology. So, mamimili ka ng masters, meat processing, tapos yung microbiology, tapos mga fruits and vegetables, tapos mga pang ibang pinili ko ang meat processing kasi siya lang yung major na merong dairy science. Mahilig ako sa ice cream. So, bala kong pumasok sa Magnolia. Kaso, pero hindi ako sa Magnolia napapasok, sa Pure Foods, ganyan. So, nung resigned na ako sa Pure Foods, tapos nag-a-apply ako sa Magnolia, kasi dairy gusto ko talaga ice cream kaya nga ako nag-major sa meat processing. So, nung nag-a-apply ako sa Magnolia, nakita nila na part ng experience ko sa Pure Foods is prawn processing. Doon ako dinala sa Pampanga, sa prawn processing nila. Kaya hindi ako natuloy sa pero nagkaroon ako ng experience ng dairy processing nung nandun na ako sa Daisy, sa Perpetual. Meron kaming ice cream making doon. So yun, ko din. Kaya hindi siya ganun kasi sinusuplayan lang namin is mga cantings ng Perpetual. Yung ice cream, yung soft ice cream, yun, kami nagsusupply. Yun, so why meat processing? Actually, ang gandang course ng meat processing. Kasi biro mo, yung mga fruits and vegetables, anong gagawin mo? Either drying mo lang, di ba nung time na yun, ang gagawin mo lang pagka mga gulay, either drying or iba-brine mo. So, napaka-limited. Samantalang sa meat processing, yun din isa na isip ko, sa karne ng baboy pa lang, ang dami mo nang magagawa. May bacon ka, may ham, may tocino, may longganisa. So, ang lawak ng ng scope ng meat processing. Diba? Sa baka. So, pwede kang gumawa corned beef tapa. So, marami kang magagawang product sa karne. Yun. So, isa pa yun na consider ko. Kaya, meat processing ang pinili ko kasi mas malawak ang scope. At sa pagdating naman sa nutrient value, better source of protein than plant foods. Yan. Tapos,
Marami siyang essential amino acids like vitamin B12. Yan. Mataas ang iron content niya. Yan, at saka yun, increasing ang demand. Hanggang ngayon, yung isang naging kasosyo ko dito, may study siya na hanggang ngayon, increasing ang demand sa processed meats. Hindi pa nasusuplayan ng talagang kompleto. Increase in demand from the current annual production of 267 million parts in 2006 to nearly 300 to 20 million parts by 2016. So ngayon mas malaki. Hindi ko lang na-update to, pero may study yung isang kasosyo ko dati dito na increasing pa rin ang demand. Tapos, other measures must be taken to meet growing meat demand. So yan, the only possible alternatives are making better use of the meat resources available and reducing waste of edible livestock parts to a minimum. So, mas maganda kung lahat ng parts ng animal ay nagagamit natin. So, actually sa nagagamit naman talaga sa meat processing kahit nga yung mga paa ng baboy, pickled pig's feet, mga ganon. So, nagagamit siya ng halos ng parts. Tapos mga intestines, ginagawang casing ng longganisa. This is where meat processing plays a prominent role. It fully utilizes meat resources, including nearly all edible livestock parts for human food consumption. So there are economic, dietary, and sensory aspects that make meat processing one of the most valuable mechanisms for adequately supplying animal protein to human populations, as the following explains. Optimal use of all edible livestock parts that are suitable for processing into meat products, in addition to muscle trimmings, connective tissue, organs, and blood. Actually, ang blood, nung nasa Pure Foods ako, may pinaggagamitan kami. This includes casings of animal origin that are used as sausage containers. Production of lower cost meat products. So, ayun, may option ka na gumawa ng mga premium at saka ng lower cost. Ganon. Lean meat is one of the most valuable but also most costly foods and may not be regularly affordable to certain population segments. So, yung mga, yun kasi, yun pa, isang malawak sa meat processing. Yung iba gusto premium. Mas mataas ang So, mas meaty yun. Pero yung iba na hindi nila kayang bilhin yung ganun kamahal, pwede kang gumawa ng mas mababang presyo. So, gagamitan niya ng mga extender. The blending of meat with cheaper plant products through manufacturing can create low-cost products that allow more consumers access to animal protein products. In particular, the most needy children and young women from low-income groups can benefit from products with reduced but still valuable animal protein content that supply essential amino acids and also provide vitamins and minerals, particularly iron. Unlike fresh meat, many processed meat products can be made shelf-stable, which means that they can be kept without refrigeration, either as canned heat sterilized products, fermented and slightly dried products, products where the low level of product moisture and other preserving effects inhibits bacterial growth. So, yung inhibition ng moisture, doon pumapasok yung sa drying. Halimbawa, kung i-dry mo yung mga sa tapa, diba? So, mas matagal ang shelf life mo. Such shelf life stable meat products can conveniently be stored and transported without refrigeration and can serve as the animal protein supply in areas that meat processing adds value to products. Value-added meat products display specific flavor, taste, color, or texture components which are different from fresh meat. Such treatments do not make necessarily cheaper. On the contrary, in many cases, they become even more expensive than lean meat. But they offer diversity to the meat
food sector, providing the combined effect of nutritious food and food with excellent taste. So, hindi naman laging yung iba, ang target is pababain yung price. Yung ibang mas gusto nila yung mas mataas ang price, premium, kasi quality yung hinahabol. Ikot-ikot mo, dagol, wag nakapokus lang sa isa. Principles, punta na tayo sa principles of meat preservation. Meat preservation prevents or delays meat spoilage that is principally caused by microbial, physical, and chemical changes. So, yan yung mga nagpo-cause ng spoilage ng meat products o sabihin natin kahit yung ibang food products. So, ang unang-una is microbial, pag tumaas yung microbial load, tapos physical, halimbawa, na adulterate siya, nasamahan mo ng ibang hindi dapat na ingredient, tapos chemical changes, so ganun din siya kung merong hindi dapat na or kung merong mga oxidation na nangyari, ganun. Any method that can contradict the forces of meat deterioration is a good preservation method, but its application to meat must be done as soon as possible. So, halimbawa, nagpa-process tayo, yung iba, ang nasa isip nila, kung pinipreserve mo, okay lang gumamit ng pangit na karne. Halimbawa, yung mga masin na, yung medyo hulas-hulas na yung kulay, medyo may amoy na, akala nila, kung gumagamit ka ng preservative, okay lang na gumamit ng pangit na karne. Pero actually, dapat nagsisimula tayo sa magandang quality ng karne. Kasi, meat deteriorates very fast under normal room condition. So, it is very important to start with fresh and good quality meat since once meat has started to deteriorate, no amount of preservation technique could alter that condition. So, sabihin mo siya, nag-green na, pinreserve mo pa, hindi sira pa rin yung magiging produkto mo. So, importante na nagsisimula ka sa fresh meat. Halimbawa, maganda yung, bumili ka halimbawa sa grocery or supermarket, di ba, maganda yung temperature nila doon. So, kumbaga nalo-lower nila yung microbial load, namimintay nila na mababa yung microbial load. So, pag magsisimula ka sa mababang microbial load, mas maganda yung magiging quality ng finished product mo. Whereas, halimbawa, bumili ka sa palengke, hapon na. Tapos, medyo may amin-amin na. So, ang pangit na rin ng magiging quality ng finished product mo. At saka, mas madali siyang masisira since nagsimula ka sa mataas na microbial load. Diba? Halimbawa, nagsimula ka sa count 15 versus count 100. Alin mas mabilis masisira, diba? Yung marami ng mataas na yung count ng